Yun na nga mga kapatid, ang ating susunod na panonoorin ay galing sa Balitang Pinoy TV. Heto na, OMG, yes, nabulabog ang lahat. Kakapasok lang, breaking news, impeachment update. Ayan po kasi no, bali si BP Sara i-impeach, tapos si PBBM i-impeach, kaya si School Bukol medyo baka masaya. Baka lang, ano. Ayan, panoorin ho natin to. Tignan natin kung ano po ba talaga ang katotohanan patungkol po dun sa impeachment ni PBBM. Matabang po ba? At yung kay BP Sara, bakit pinipilit pa rin nila? Sinabi na nga ng COA, walang masamang tinapay. Sinisilip pa rin po nila yung 125 million. Samantalang kay PBBM na halos bilyon-bilyong pondo yung nawawala, trilyon, hindi po nila masilip. Sinisilip nila pero sa ibang paraan. Okay, panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Ito nga, sinasabi dito nitong constitutional expert na ito, sinasabi niya dito na yan po inaayon sa batas, dapat tanggapin. Impeachment complaint laban sa president. Balitang Pinoy TV. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yan. At syempre mga kapatid sa mga hindi pa ho nakaka-like, tingnan nyo na lang ho, no? Kung halimbawa nagbo-views tayo ng mga 1,500 views, mga ganyan, sana 500 views din yung mga, 500 din yung mga magla-like. Or pag 1,000, 1,000 din. Hindi naman, kahit hindi na lahat, basta mas mahalaga mataas ang likes ho natin para manumbalik po ang ating channel. Kasi kung titignan nyo, 400k subscriber tayo. Nasira ho yung algorithm. Kaya po, sa isang like nyo lang, malaking bagay ho yan. Tara, tuloy-tuloy na ho natin ito. Here we go. Na pwede naman ng Thursday or Friday or Monday filing. Pero napagkaisaan namin, sabi nila kasi wala daw pasok ng Friday. Sabi ko hindi naman pwede yan kasi siyempre di ba government office may pasok naman. Pero anyway, sige, sabi ko sige Thursday na rin, pwede naman, walang problema. Ang magiging mabigat dito, Jovi, yung pag hindi nila tinanggap yung aming impeachment case, lumalabas na yung unang impeachment case na maraming nagdududa, sinasabi nga peke yun at hindi totoo. Yan yung nagiging problema. Ayun, napasubo sila, di ba? Ang nakikita ko hong plano, unang impeachment, gagawin ho nilang ampaw. No? Ampaw para po, ngayong year, walang mai-impeach na PBBM. Mauutak din yung mga iba talagang gustong ma-impeach si PBBM. Isabay nyo na to para isahan na lang. Di ba? Ba't hindi nyo tatanggapin? Tanggapin nyo para isahan na lang. Di ba? Ganun ho sana. Kasi kapag hindi nyo tatanggapin, halatang scripted. Plano nyo lang talaga yan, yung ampaw na una nyong inihain para lang maging immune sa isang taon ang presidente para sa susunod na taon ulit. Ano ba sa susunod na taon? 2027 na. Ibig sabihin, malapit na. 2028, birahan na yan. Ibig ko sabihin, siraan na, ayan na. Ngayon pa lang nga, pinapabagsak nila Duterte, di ba? Wala silang ibang ginawa mula nang naupo si PBBM, kundi gumalaw yung mga nasa baba para atakihin si BP Sara. Ganun ho ang nakikita ho natin. Magpasa hanggang paano pag patong ho ng 2027, ay wala na. Talagang laglaga na yan. Kaya ito, lahat ho na magustong mag-complain, inilahat na nila, gusto nila siguro, ito na, ito pa, may dadagdag pa ba, ito meron pa dito, para isahan na lang. Hindi yung katulad sa ginawa kay BP Sara, naghain ng impeachment, tapos reject, tapos isa na naman, reject, dito mga kapatid, isahan na lang. Kumbaga sa jeep, shaman yan, shaman, shaman, pagka siya na, lalarga na. Doon ang hindi nila napagandaan siguro. Tuloy-tuloy na ho natin to. Balitang Pinoy TV, nasa description niya. Do they now say that the other impeachment cases, kasi sabi ng Constitution, 10 session days. So ang first session day is Monday. Pero paano kung tinanggap nila kaagad dito at ni-refer nila sa Committee on Justice, let's say on Monday or Tuesday, at yung sa amin ay hindi mai-refer, lumalabas na ang first impeachment case ay yung i-final na maraming pagdududa mga tao. Yun yung naging problema. At yun din ang problema. Sinabi naman ng Korte Suprema yun na hindi Tuloy-tuloy pwedeng na basta politika lang. Huwag natin babuyin yung proseso na sa Ligang Batas. Yes. Ito importante. Meron pong mga precedents na nangyari na ganyan. Pero tinanggap kahit wala yung head. Tandaan nyo ito. Katawa-tawa nga Sa mga government
department o whatsoever, government offices, meron yan yung pagkapasa mo, tinatatakan na receive. Hindi kailangan yung mismong boss ang humarap sa'yo at kunin. Tandaan niyo yan, kahit sa Malacanang, di ba? Pag nagpasa ka ng sulat dyan, kahit kanino o para ano, hindi ibig sabihin, haharap na sa'yo si Marcos kahit siyang presidente. Yan po ay, tatatakan lang kung sino man yung tumanggap. Ibig sabihin, kailangan tanggapin. Yan po ay nasa batas natin. Sa katunayan, yung hindi tumanggap, dapat kasuhan yan. Dapat kasuhan yung hindi tumanggap. Kung sino man yung nasa office niya, nakita ko yung video, hindi ko lang mahanap Dapat po kinakasuhan yan dahil mali po yun. Eto, may paliwanag pong isang constitutional expert di umano. Kaya lang, interview sa DCMM kaya hindi ko, audio lang ito. Pero papakita natin yung muka. At ito ay hindi pumapabor sa ibang mga, alam mo na, pabor ito sa mga, I think sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan. Kasi basta in-interview ng mga DCMM, mga ABS-CBN, matik yan. Matik yan, mga Dilawan o Pinklawan. O ganun ang political leaning, Ito, pakinggan nyo to. Attorney Domingo Cayosa po ang isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Sakto-sakto dahil constitutional itong issue natin Yung pagtanggap po ng mga impeachment complaint, nasa ali ito ni Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney Igon, good morning po. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano po yung take po ninyo doon sa bumubula yung bibig ng mga nag-file kahapon dahil walang gustong tumanggap ng kanilang Grabe yung salita nitong tong anchor, bumubula yung bibig. Alam na alam mong Dilawan at Pinklawan Alam mo yan ang problema sa Pilipinas Sa totoo lang lalo na ito mga animal na ito, yung mga ganitong klaseng tao. Ito problema sa Pilipinas. Porket sila Topacio ay nasa PDP, yung mga kasama na naandoon ay against kay Marcos, iniisip kaagad nila, they are favoring the Duterte. As a matter of fact, isa nga yan sa mga tanong kaya kahapon doon sa press con, parang nagkaroon ng initan Nagagalit doon si Kati Binag Talagang ang kulang na lang magwala doon High blood Kasi nga po, ang tanong, Duterte supporter ba kayo? Tanginan nyo mga media. Sorry hindi ikaw na nag-interview. Yung mga nagtatanong na media, that is irrelevant. The issue here is impeachment of President Marcos. Bakit nyo kailangan tanongin, supporter ba kayo ni Duterte? Di ba? I mean, maging naman kayo. Porket, kung supporter ni Duterte, hindi nyo nasusuportahan to. Dahil sasabihin na naman ninyo, gusto lang niya mapatalsik si Marcos para makaupo si Duterte. Ulul! Sigurado na kami 2028 mauupo yung BP Sara Duterte na yan. So, hindi yan ang Ang usapan dito, dapat managot ang presidente. That's it. And again, hindi lang managot, pero tumigil na yung ganitong katarantaduhan. That's the key point. Itigil na itong ganitong katarantaduhan. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Ubus na pera ng Pilipinas. Ubus na. Trilyon-trilyon na. Lumobo na ang utang natin. Bakit? Kasi utang tayo ng utang para supposedly sa infrastructure. Kuno, na putang ina, puro ghost naman. Mamaya nga meron din tayong i-discuss na isa pang ghost Ghost traffic signs. Mamaya, ikukwento natin yan. Di ba? Yun ang dito nakakabuisit ito mga kababayan Nakakabuisit dahil, ladies and gentlemen, this is something na sana man lang ay tinanggap. Diba? Ito nga sinasabi dito nitong constitutional expert na ito. Sinasabi niya dito na yan po inaayon sa batas, dapat tanggapin. impeachment complaint laban sa presidente. Anong insights, anong take niyo po doon sa isyong yon? Well, depende kung anong complainant. Kasi yung pangalawa ay meron naman silang verified complaint at meron naman isang congressman na nag-endorso nito. So it is ministerial upon the office of the Secretary General na tanggapin ito at i-refer kaagad sa speaker. Opo. So yung rason na hindi nila pwedeng tanggapin kasi wala yung kanilang Secretary General na sa Taiwan daw, hindi ho yun sapat na rason. It is actually a violation of civil service rules. Nako. At yung ethical standards for public officials, yung ginawa nila na hindi pagtanggap ng complaint. Alam mo, dapat kasuhan yan. Pagka ganyan, dapat kasuhan yan. Kasi yan di ba sabi nga nitong lawyer na ito, yan po ay violation sa ating civil service code, di ba? Dapat kasuhan yung ganyan. Hindi pwedeng hindi tanggapin So, yung pangalawa naman, based on what we've seen in media, ay mukhang yung mga complainants lang ang nandun. Wala naman tayong nakitang... Kaya lang, ang problema sa sinasabi nito na medyo sablay, ay yung sinasabi niya yung second impeachment. Kasi remember, the first impeachment, yung basurang impeachment galing sa kampo ng Marcos, di umano. Yung second impeachment ay galing naman sa Makabayan Bloc. Although may kasama silang congressman, congresswoman. Okay? Iyon ay hindi tinanggap. Okay? Mamaya, ikikwento ko sa inyo yung totoong istorya dyan. Yung third, sinasabi nito, wala daw kasama. That is not true. That is not true. Kasi nga, hindi naman kailangan kasama, dapat pirma lang.
At the same time, naandun yung congressman, hindi lang lumalabas. Congressman na mag-endorso. So, there's nothing to receive kung wala namang endorsement ng at least isang congressman. Endorsement lang ang kailangan. Hindi kailangan yung presensya ng congressman, pwede ang pirma. Although, kung medyo masasabi natin that is a debatable thing na hindi kasama yung congressman at pirma lang ang pwede. Kung yan ay debatable thing, wag ko kayo mag-alala. May kasama akong congressman. Mamaya ikikwento ko kung bakit hindi nakita sa video. So ibig mo sabihin, hindi pala magkakapareho ang kaso ng grupo ni na former Congressman Mike Defensor at That's yung not grupo true. naman That's led not by former Congressman Teddy Casino. Magkaiba sila, attorney. Oo, kasi we haven't heard and we did not see. Ito based lang dun sa mga published reports, Alvin. Dun sa Makabayan Black kasi meron silang congressman na nag-endorso. A requirement yan sa Constitution. The verified complaint must have a resolution of endorsement from at least one congressman. Doon naman sa complaint ni na Attorney Topacio, hindi man nila, wala akong nakita, walang sinasabing nag-endorsong congressman. So, kulang yon. Hindi naman nila pwedeng tanggapin yun. Bumabase kasi si Sir, wag niyong sisihin to si Sir, bumabase lang siya dun sa video. Wala naman siya dun eh. So honestly, sana medyo ang bitaw mo, hindi ko alam kung may kasama sila or ano, dapat more on ganun. Kasi may kasama po sila, hindi lang lumalabas sa video. Okay? Bakit? Kasi nga, ganito yan. Ikikwento ko sa inyo, pero i-play muna natin to. Actually, meron daw silang sponsor. Narinig ko yung soundbite na yun eh. May mga snippets ng video na lumabas sa social media, attorney. May tinanong si Congressman o si Paras ba yun? Narinig ko may nagsabi, hindi, meron kami, may sponsor kami, 3 batang mambabatas. Nagsabi siya ng ganun. So hindi pwedeng sabihin mo lang na meron, kailangan nandun. No, hindi. Kailangan, yung pinirmahan ng congressman yung endorsement resolution niya. Kailangan pinirmahan. Sabi nito ha, hindi sinabing kailangan nandun. Kailangan pinirmahan. Tama natin yun. It's not enough that there's a verified complaint. Ang nakasaad sa Constitution at saka sa Section 3 ng House Rules and Impeachment, yung verified complaint accompanied by an endorsement, resolution of endorsement from at least one. So kung may 3 congressman sila, dapat sinabay nila dun sa kanilang complaint. Yun ang tatanggapin dapat ng sino mang opisyal sa Office of the Secretary General. So in a sense, kaya bang sabihin na may defect? Kung defective din pala yung sinampa ninyo in the first place kasi walang nakalagay na endorser. Can you say that? Well, of course, it remains to be seen. Itong tong host at medyo sorry pasensya ka na, tanga ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang, tanga ka ba o talagang kinukulayan mo lang? Wala namang sinabi yung abogado na wala yung walang endorsement na sign. How the hell he would know? Hindi, ako nagtatanong lang sa'yo, ikaw na nagtatanong. How the hell he would know na walang nakapirmang endorser doon? Hindi nga tinanggap. Ibig sabihin, that fucking paper is not with anyone but dun sa nagbigay ng impeachment. So how would you know that there's no signature of any congressman? How stupid for you to say that? Sorry nagtatanong ako sa'yo. Hindi ko inaakusahan na tanga ka. Tinatanong ko kung gaano tanga ka ba kung komento ka ng komento ng ganyan nang hindi mo man lang nakita yung papel? Yung sabi-sabi yun kasi mahirap yung sabi sa Ang ingat magsalita nung abogado, kinukulayan mo. Sabi nga, sabi-sabi lang na wala daw. Okay? Pero nakita mo nga, narinig mo nga mismo, sinabi meron eh. Pero bakit tila kinukulayan mo, sinasabi mong defective yung impeachment? Halatang-halata ka eh, sir. Halatang-halata. Tama nila, it has to be a written endorsement. So, malinaw yun, no? Na requirement. Yung sinasabi nila, well, we don't know. They haven't shown us yung buong contents. But magkakalabasan yan ng katotohanan pagdating ng Monday, di ba? Na yan naman ang munang session day. So usad tayo, ano po? So ang sinasabi ni Attorney Egon, hindi pwede na absent si Garafil, wala na magre-receive. Dapat meron pa ring mag-receive. It's not even a constitutional issue, Attorney Egon. Hindi ba lang yun, administrative lang yun? Kasi ministerial lang yung role na yun, hindi ba? Tama. At yung civil service rules, malinaw ko naman na kahit anong opisina ng gobyerno, kung wala yung namumuno, yung next in rank, at kung wala, magde-designate ng pagtanggap. Plus, hindi naman kinakailang opisyal eh. Yung receiving clerk kung pwede na eh. Ewan natin kung bakit inayawan nila itong second impeachment complaint. Tatatakan lang naman yun, na-receive. Ganun lang yun, hindi ho ba? Parang patunay lang na tinanggap kasi ifo-forward na rin naman niya sa House Speaker's office yun, hindi ho ba? Tama, ministerial lang yan. Tama naman yung ginawa ng yung second impeachment complainant at mga kasamahan nila. Nag-iwan sila doon ng
ng kopya at managot na lang yung Sige, sa usad tayo. Kasi hindi po dito sa stage na ito yung unahan. Kung hindi nandun sa Committee on Justice, hindi ho ba? Ituloy nyo nga po yung sequence. Saang Ayan, yan. banda, saang stage yung critical para matrigger yung 1-year ban, attorney? pag natanggap ng Office of the Secretary General ang kanyang obligasyon to immediately refer it to the Speaker. Tama. Okay, tapos yung Speaker naman within 10 session days, ika-calendar yan, i-refer yan sa Committee on Justice. Once na nai-refer sa Committee on Justice, yan yung impeachment complaint na magti-trigger ng 1-year ban. Wala nang susunod dyan. So yun siguro ang pinag-uunahan nila o kaya dedebatehan nila ngayon. Kasi maari kasi ang Kongreso pwedeng tatanggapin lahat pagkatapos titignan, i-assess o kaya i-consolidate nila. Kung sa tingin naman nila lahat ng tatlo not sufficient in form and substance, i-dismiss na nila. Ngayon kung magre-report ang Committee on Justice dun sa plenaryo. So pagdating naman sa plenaryo, kung makakuha ng at least 1/3 vote, isasampa nila ang kaso sa Senate Impeachment Tribunal. Kung sakali Naintindihan nyo ba yan? Naku po, mukhang dadalihin. Ha? Mukhang dadalihin kasi para bagang dinidelay nila at yan po ay kanila pong idinidelay para mauna talaga yung impeachment. Kasi remember, lahat po nandun pa sa opisina sa baba eh. Okay? Lahat pa nandun pa sa opisina. So isasubmit yan sa Monday. Okay? So pag submit sa Monday, doon pa lang masasabi mong counted as first impeachment complaint. Pag sinagmit agad-agad sa Monday. Uunahan nila. Pero kung lahat ay tinanggap nila on that day tinanggap nilang lahat. Sabay-sabay silang parang una. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Ang problema, ngayon, hindi nila tinanggap. O, ganyan kadesperado yung mga ulul na yan. ang assessment ng Committee on Justice, 38 members yan, insufficient in form and substance, pero pagdating sa plenaryo, may 1/3 vote pa rin. Sabi, hindi, pwede ito. Isasampa nila ito sa Senate Impeachment Tribunal. Atras mo ng konti. Doon sa Committee on Justice, pwede ba na i-consolidate yung lahat ng impeachment complaint into one mega complaint? Pwede ba yun? Well, pwede yan kung, of course, this will be in coordination with the complainants. At pwede rin kasi na Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Ang mga